Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ngayon, galit si Amy Marcos. Galit si Amy. Mga kabunyog, hindi siya pinapasok eh. Maaga siyang dumating, hindi siya pinapasok. Si Amy Marcos. So, ayan yan yung picture ni Amy nung hindi pinapasok. Ipakita ko sa inyo. Yan. Yan si Amy Marcos nung hindi pinapasok. Mga kabunyog. Ayan si Amy Marcos yan. Tapos nagsisigaw yung mga DDS na nandun, papasukin, papasukin. Ay wala eh. Ang hindi sa kanila nagpapasok, yung security personnel. Hindi pinapasok si Amy. Bakit? Ay siyempre may instruction na yan dun sa may-ari. May instruction na yan. Siyempre sinabihan ng may-ari yung mga security personnel, huwag kayong magpapapasok. Nandun na si Amy Marcos, maaga pa nandun na. Yung mga media nandun na rin. Hindi sila pinapasok. Bakit sila pinapasok? Bakit hindi sila pinapasok? Sila Amy. Ano na rin naipit na rin yung may-ari ng venue. Alam niyang masyado nang mainit yung yung event. Yung event na dapat siguro nung una, syempre kung ikaw yung may-ari ng venue, ano ka rin, matutuwa ka. Siyempre may bayad yun. May bayad. Magkikita ka rin doon. Kaya lang nung nalaman mo, nababalita na sa TV, nagre-react na ang Senado, na hindi official yan, hindi lehitimo yan. Nagsabi na si Director Matibag ng NBI, posibleng makasuhan ang mga mai-involve dyan. Di siyempre ang unang mai-involve dyan, yung may-ari ng venue. Ayaw niyang maipit. Kaya ang ginawa niya, tinawagan yung security, huwag kang magpapasok. Actually, naglabas na ng official statement yung may-ari. Yung management ng venue, naglabas ng official statement. Ayaw daw nilang ma-involve dyan. Cancelled na, sabi nila. Cancelled na. Kaya ngayon, mainit itong si Amy Marcos. Ang sinisisi ni Amy, natural, gobyerno na naman. Gobyerno na naman. Andiyan na naman si Amy Marcos. So sabi ni Amy Marcos, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito. Huwag yung panggigipit dahil sigurado ako. Anumang panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nakakayapang pamamaraan na ituloy ang pagpili ng iba't ibang testigo hinggil sa karurasyon. Kahit payapa at maayos ang pamamaraan. Huwag yung ganito, dahil sigurado ako ano man pag-uusap lalabas at lalabas ang katotohanan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang problema dito kay Amy. Itong si Amy, nagdadrama pa. Samantalang, wala namang dapat drama dyan. Pero kung sa totoo lang, ang ginawa nila press con lang ito ang balita sa Daily Tribune. Senator Amy Marcos was barred from entering a Mandaluyong events venue where a meeting involving 18 former bodyguards of ex-Representative Saldico was reportedly set to be held. While Double Gem EDSA Garden Events Place said the scheduled Senate Blue Ribbon Committee event will no longer proceed and it was not affiliated with the gathering. Yun. Sa madaling sabi, ayaw nung may-ari ng venue na ma-involve siya dyan. Problema yan. Kahit kikita pa sana siya dyan dahil may bayad naman siyempre, malaki rin sanang kikitain niya siguro. Pero ayaw niya ng gulo siyempre. Ngayon, para pagpasok pa lang ni Amy, ayaw nang papasukin. Ngayon, si Amy naman, nagdadrama. Ano ang drama ni Amy? Yun na nga, sabi niya, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito. Huwag yung panggigipit dahil sigurado ako, anumang panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Di ba? Ginigipit ba sila? Hindi sila ginigipit. Ito namang si Amy Marcos, sisisihin pa yung kapatid, yung gobyerno ng kapatid niya. Hindi naman yun. Normal lang naman na reaksyon niya nung may-ari ng venue. Kahit naman ako, may-ari ako ng venue, ayaw ko ng gulo.
Bakit nakikita niya na may gulo? Unang-una, nag-warning na ang Senado. Hindi lehitimo yan. Tapos naka-advertise na yung pangalan ng kanilang nung venue, naka-advertise. 'Di ba? Naka-advertise. Ay nagsabi na si Director Matibag, pwede kayong makasuhan diyan. O, sino ang mga pwedeng makasuhan? Yung magiging parte daw ng pagtitipon. O di syempre sila Mike Defensor. Eh mabuti si Mike Defensor, ano na 'yan? Palaban na 'yan. O, nakakommit na diyan si Mike Defensor. Yung may-ari ng venue, ayaw niya rin namang ma-involve diyan, 'di ba? O ito namang si Amy Marcos, dahil hindi siya pinapapasok, ang sinisisi ang gobyerno. Ang dali lang naman unawain yan eh. Ayaw ng may-ari ng venue na ituloy na ipagamit ang venue niya. Bakit? Sa tingin niya, magkakaproblema siya. Bakit? Dahil illegal yung pagtitipon. Hindi naman pala totoong blue ribbon yun. O, pero kung presscon lang yun ha, presscon, pwede. Di ba? Kung ako ang may-ari ng venue, pwede ba? Tawagin nyo na lang itong presscon. Meeting na lang. Huwag nyo nang tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Di ba? Oo, ganun lang. Kung ako ang may-ari ng venue, sasabihin ko, pwede bang gawin nyo na lang itong meeting lang? Magpipresscon kayo, okay lang yun. Pero huwag nyong gawing Blue Ribbon hearing kasi mukhang ayaw ng Senado na tawagin itong Blue Ribbon Committee hearing. Oh, di ba? Oh, ganun yun. Kaya anyway, gusto nila ng drama. Itong si Amy, gusto rin ng drama. Yung pinapalabas ni Amy, inaapi na naman sila. Ginigipit na naman sila. Oh, the usual na drama. Oh, kaya yung hindi pagpapapasok kay Amy, hindi yun kagagawan ng gobyerno. Kagagawan ng may-ari ng venue. Inutusan yung security guard. Bakit? Ayaw niyang ma-involve. Sabi niya, hindi kami involved dyan sa mga, patipo na yan. Ayaw nung may-ari ng venue. Hindi sana naman mangyayari yun kung wag na nilang tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Ay problema, madrama sila. Gusto talaga nila tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Di ba? Oh, yan yung problema dyan. Yan yung problema dyan. Kaya, so ngayon, ang ginagawa ni Amy, nagdadrama. Kagagawa nila yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.